Nagsumbong po yung kaklase niya. Nag-collapse po si Angelo sa init. Nagpaglalakad. Na, sa gutom. Sabi, April, si Angelo po, mahimatay sa hilo kasi nagugutom daw. Binigyan ko ng tinapay. Si Angelo at saka tubig para lang makakain. Tayo'y magmahal, tayo'y magbahagi. Isa lang akong tricycle driver, pangarap ko'y pag-asa'y maihatid. Kahit ako'y kapos sa buhay, may puso pa ring handang umalalay sa bawat tahanang aking marating. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at welcome back again sa ating munting channel, na ayun nga ay papasyalan natin sila Nanay April. Kaya tara, sa mga nagiging kaagapay, katuwang ko sa paglingap dito sa Donsol, at siyempre sa ating mga viewers dyan, tara samahan nyo ako para sa pagkumusta sa kanila. Ayan, dito tayo. Ayan, nasa dagat. Kita ninyo, nasa gilid ng dagat. Sa likod ng dagat sila. Ay nagtatampisaw doon. Ayan. So, dito tayo. Ayan, dito tayo. Tao po. Uy, nagluluto si tatay. Tay, kumusta tay? Anong niluluto ni tatay? Konting isda. Ayun, grabe naman yung isda, Ilan kayong mag-uulam niyan, tay? Tatlo. Tatlo. So itong nahuli mo tayo sa dagat? Yan lang nahuli. Oo, kasi medyo hindi maganda ang dagat tayo, ano? Malon. Oo nga, kitang-kita ng mga alon. Ngayon, mahirap mangulong isda. So anong luto mo niyan, tay? Ano lang, pangat sa kamyas. Kamyas. Yun, pangat sa kamyas. Masarap yan, tay. Nako, tay, paano yan? Gusto ko sanang makisalo sa inyo niyan. Wala naman problema ka. Pag unti-unti na lang natin, ano? Oo, Hati-hati. hati-hati, Tama. Sa si nanay. Ay, ayun, si Nanay April. At si, ano pangalan ng tatay na anak mo? Kilo. Angelo. Dito tayo. Mga kalingap, mga kababayan. Angelo, kumusta ikaw? Anong grade ka sa ngayon? 8. Kumusta ang pag-aaral mo? Ayos naman. Ilan taon ka na uli? 13 years old. Ang gwapo ni Kuya Angelo. Wala kayong pasok ngayon, ano? Bakit? Holiday. Oo nga, holiday ngayon. Ngayon ay inaalala natin yung pagiging ni Ninoy Aquino. So, kumusta uli ang iyong pag-aaral? Okay naman. Buti wala kayong bayarin sa school. Mayroon. Oo. Ano mga bayarin sa school? Sa electric fan. Electric fan. Mga magkano naman yan? 100. Oy, grabe. Maliban sa ano yun, pag-ambag-ambagan ninyo. Ganun.
So ang pag-aaral mo or pagpunta mo sa school, ano yan, naglalakad ka or namamasahe? Naglalakad na sa nakasakay. Minsan nakasakay, minsan naglalakad. Pag naglakad ka, ilang oras lang lalakarin dyan? Palagay mo, Sadya oras. isang oras. Grabe, no? Yun nga, mga kalingap, mga kababayan na medyo malayo. So, bahay po nila, no? Kumusta na ni April? Ito, hirap, Hirap, gipit. gipit. So, bahay ninyo, no, ay okay na. Yan, oh, mga kalingap, mga kababayan, ang bubong ng bahay nila sa ngayon ay okay na, no? Ayan, oh. Oh, diba? Nga lang, oh, nalinis na pala dito, oh. Oh, may kunti na lang. So, si tatay lang kasi, no? Oh, okay na yung bubong niya, no? Ito po ay update natin, no? Nga lang, hindi pa talaga totally malilinis kasi nga si tatay lang. Iba talaga pag lalaki lang gumagalaw, ano? Kaysa sa babae, no? Nay, Po, kumusta ang sitwasyon ninyo ito dito po, ulit? gipit po. Na, anak ko, Mm-mm. pumapasok ito yung baon. 2 linggo na po siyang hindi nakakapag-baon. Tapos, papasok ko lang ni almusal. Nahirapan na nga po kami. Minsan sabi ko, kung kaya mo pa, Angelo, kaya po Tapos gusto niya po raw makatapos. Kaya kahit na 5 piso lang po, minsan nahihiram namin. Kukunin na niya. Minsan nagbibenta ng mga goma-gomang laruan niya. Makaano ng baon niya. Kaya po yung buhay namin. Tayo ngayon, nagdelay siya po ng nakahiram ng bigas. Bayaw po. Para lang ngayon makakain. Ngayon pa lang makakain. Hindi na pa nga po kami nag-aano ng mga anak ng anak ko. Kaya, nakasawa ko. Gusto ko nga po tayo minsan na hinihingian ng tulong sa mga kamag-anak ko, hindi mga ako sinasagot. Humingi kayo Parang- ng tulong sa kamag-anak, di Oo. sumasagot. Wala na po akong magawang paraan kung hindi lumapit sa mga anak ko dahil naawa ko sa anak ko. Pumapasok ko lang baon. Sabi ko, kung hindi mo na kaya, stop ka muna. Sabi niya, ayoko. Gusto ko mag-eskwela. So, nagpupursige mag-aral itong si Angelo, Opo. nanay. Kahit na po wala siyang baon, kahit walang almasal sa umaga, papasok na lang po siya. Ay, gusto niya pangarap makatapos kahit grade 8, grade 12 po. Grade 8 or grade 12, okay na sa kanya. Makatulong man lang daw po sa amin ng asawa ko siya. Pag nakatapos ko pa, ng grade 12, pag-aanap na daw po siya ng trabaho niya para makatulong. Yun ang sinasabi ni Angelo, nanay. Opo. Kahit gutom po ako, kakayanin ko. Minsan nga po, nung nagsumbong po yung kaklase niya, nag-collapse po si Angelo sa init, nagpaglalakad. Sa gutom, sabi, April, si Angelo po, mahihimatay sa hilo kasi nagugutom daw. Binigyan ko ng tinapay, si Angelo, at saka tubig para lang makakain. Buhay namin. Ibig sabihin, nanay, hinimatay itong si Angelo dahil sa gutom. Opo, at saka sa init ng araw, yung paglalakad niya. Umiiyak sa mga kamag-anak ko, hindi ako sinasagot. Sabi, asawa mo ang bahala sa'yo. Gusto ko lang po ay ang anak ko, matulungan ko na maka-eskwela makatapos yung may sapat na kinakain. So, yung iyong nararamdaman, nanay, ano yan? Stroke? Nung isang araw nga po,
na ilo na naman po ako. Sumakit lang dito, pinuntahan ako sa center. Yung sa center, mataas daw po yung dugo ko. Mataas naman yung dugo. Kaya, naman ako ng maintenance ng gamot. Tinigyan naman ako ng andupipin. Buti nga po kahit po ano nakatulong sa center ng gamot. Wala, pare-parehas na baka hindi na kinakaya kong nilalakasan ko tayo ang loob ko, ang buhay ko para sa anak ko. Lalabanan ko tayo. Ayoko pa silang iwanan kahit nagipit kami. Ano masasabi mo kay mama mo? Ano masasabi mo kay mama mo? Awa ko sa kanya. Naawa ka sa mama mo? So, ngayon Angelo, dito nasa harap ka ng camera, ano ang panawagan mo sa mga kapanood sa iyo? Tulungan po kami. Tulungan kayo. Grabe, no? Mga kalingap, mga kababayan, no? Eh, si tatay, oh. Dito po siya, oh. Ayan si tatay. Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Ay, Ming. Ano po si Miming? Ilang taon na yan, nanay? Na-stroke ninyo? 4 na taon na po. 4 na taon. So, sa loob ng 4 na taon, nanay, mga ilang beses na kayo napacheck up, nanay? Diyan lang po sa center. Diyan lang po ako nakakapagpa-check up kasi wala man. Minsan, sabi magpa-ECG ako, wala man po kami pang ECG. Ano ko sa sarili ko, sa anak ko na lang. Pamasahe pa papunta doon, so wala man pang pamasahe. Tapos hirap na po akong makatayo para pa po makapunta doon. No, kasi kung pupunta kayo doon, nanay, bubuhatin ka pa, no? Po. Minsan nga po may kamag-anak kami niyang asawa ko na matay din sa ganitong stroke. Gusto kong pumunta, hindi naman nila ako kayang mabuhat. Wala man akong wheelchair. May wheelchair sana kahit nakakalabas-labas ako dyan. Ayos na sa akin. Ayos na sana, no? Mababad ko man lang yung gusto ko pa tayo na mabalik sa dati yung lakas ko. Yung makatulong sa kanila na ako sa asawa ko, sa anak ko. Na hindi ko na sila matulungan sa magampanan yung paging ina ko sa anak ko. Matulungan ko yung asawa ko makapaghugas man lang ng mga plato, makapaglaba-laba. Ang anak ko, siya na lang minsan gumaganap ng mga damit ko. Nahiya ako minsan tayo na dito na ako naliligo. Dito na ako minsan ng sarili ko. Ang anak ko, malaking utang na loob ko sa anak ko. Kung wala po ang anak ko, hindi na po ako nakakaano. Siya po nagsasacrifice sa akin. Bata pa yung anak mo, nanay, no? Po, Sa ganyang edad ay ang isipin ay laro, barkada, no? wala po, dito na po siya. Minsan, tinutulungan niya yung papa niya. Na lambat para makalaot. Nakakuha ng pang kunti-kunting ulam. Minsan pag may nakakalabas, nakakapagpapalit ng bigas. Era po ng buhay tayo. Alam niyo lang po yung sitwasyon namin pamilya. Ang asawa ko, nakikita ko rin minsan umiiyak sa hita. Sa minsan, Angelo, absent ka muna. Sabi ni Angelo, papasok mo ako. Gusto ko akong mag-aral. At wala po akong baon kahit na di ako makaalmasal. Minsan po, hingian ko na lang mainit na tubig sa kabit na sa mga kasabayo ko para mang initan lang yung sikmura ng anak ko.
Yun lang po, para lang kahit paano maipisan yung magkaroon man lang ng init ng sikmura niya bago pumasok. Grabe, no? Mainit lang na tubig bago pumasok, okay na. Walang pagkain. Wala po. So ano talaga yung pinaka-need nyo dito, nanay? Pinaka-kailangan? Gusto kong suportahan man lang po yung anak ko sa pang-araw-araw niya, pang-eskwela niya. Yun lang po, hanggang sa makatapos po sana ang anak ko. Ngayon ang pangarap ng anak ko na makatapos po siya. Hindi ko po kaya na namin mag-asawa. Ano siya, pero pinipilit niya po. Dito sa bahay nyo, nanay, ano pa yung kulang dito, nanay? Sa palagay mo? Kahit sana yung kuryente na lang po. Mm-hmm. Kuryente na lang po para kahit paano sa anak ko. Mm-hmm. Minsan nag-assignment po. Mm-hmm. Nangihiram na nga lang po ng cellphone. Tayo yung cellphone po namin, sira na po. Para kasi minsan may nagre-research siya. Nagre-research. Mm-hmm. Nangihiram po ng cellphone sa pinsan niya. Yan, minsan kila Josel, manghiram ng pang-research. Na kailangan niya po. Talagang, minsan nga, alauna ng madaling araw, nag-assignment pa. Tabot talaga. Nay, may tanong ako sa Nanay April. Ano ang gusto mo? Sa pag-aaral ng anak mo or sa kagalingan mo? Kung sa tatanungin ko, gusto kong gumaling pero kung ganito na lang po ang sitwasyon na sa akin, ilalaon ko na lang po ang itutulong sa akin, sa anak ko na lang po. Oh. Ang makatapos, once na makatapos ang anak ko, siya naman na pang tumulong sa akin. So, hindi bali ng ganyan ka na lang Opo. kasi kung tutulungan ka at ganyan pa rin yung magiging sitwasyon mo, sayang. Ibigay na lang sa anak mo or itulong na lang dito sa anak mo. Grabe pagmamahal mo, nanay, sa anak mo, no? Po, dahil yung asawa ko minsan, naawa ko, yung, sabi ko, Kaloy, hingi ka man lang na tulong sa pamilya mo. Minsan, hindi. Kaya minsan talagang sacrifice na lang kami ng pamilya. Sacrifice na lang siya. Kahit ganyan, 3:00 madaling araw, pupunta na sa dagat, makakuha man lang ng sira. Ang ulam. Ngayon nga po, darating na naman ang Lunes, limado ko na naman ang anak ko. Kung saan kami lalapit. Ngayon, yung bigas namin, hiningi lang namin muna sa bayaw ko para makasain ngayong tanghali. Ngayon, mamayang gabi, wala na naman bukas. Pero, nilalumulaban lang kami para sa anak ko. Sabi ko nga, minsan, hindi na ako kumakain ay basta yung para sa akin, ikakain niya na lang. Din lang po nakakabawi ang anak ko pag walang pasok. Doon lang po nakakakain ng ayos. Pero pag anak ko, pero pinipilit na makalakad, makapasok. Kahit gutom ang anak mo, ay pinipilit makapasok. Opo. Sabi ko, Dilo, wala tayong pambaon mo. Okay lang, mama. Sabi niya, pero na makapasok ako. Sigurado, pinagtatawanan siya ng anak ng mga classmate niya. Walang baon. Kaya, sabi niya, okay lang. Susulat na lang ako. Maibsan naman po yung gutom ko. Sabi niya. Grabe, no? Kung halimbawa po tayo na may tumulong po sa akin, sana ko na lang po hanggang sa makatapos po siya. Sa anak mo na lang. Lagi pasalamat po. Mawait matulungan ang anak ko.
naawa ko sa anak ko, tay. Nawagin mo ako. Maski na po ang kung itutulong niyo sa sakit ko, anak ko na lang po. Hindi ako humihingi ng kalabisan. Alang-alang lang po sa anak ko. Yung malamanan na tiyan niya araw-araw. Yung pang-school, kahit paano. Para baga tayo may lakas ng pag-school na niya. Naaawa ako na nangangayayat po kahit na pagod sa eskwela, kinabukasan, aral pa rin siya. Reason nga po, di na pagdating ng galing school, may tinitira yung ama niyang pagkakain, tulog na siya. Minsan, may gigising pa, mag-assignment. Pagkatapos niya ng assignment, tulog. Magigising na naman siya ng alas 4, alas 5, medya. Maliligo. Lalakad na naman siya. Sabi, Ma, kaya pa. Sabi ko, opo ma, kaya po. Minsan, iyak na gusto ko siya ng anak ko. Ay, wala. So, yun po no, mga kalingap, mga kababayan, sa mga kapanood po dito sa kwento ni Nanay April, na ito po yung kanyang sitwasyon, tingnan niyo po, yung kanyang, hindi nakakatayo, dalangin ko po, na may makatuwang tayo, na mabigyan ng gamot itong si Nanay April, para naman po sa kanyang kagalingan, kasi ang kanyang pinapahalagahan at inimportante sa ngayon ay itong kanyang anak na si Angelo, sa kanyang pag-aaral, na halos itanggi na ni Nanay April yung para sa kanya na tulong kung sakasakali man, para na lang dito sa kanyang anak na si Angelo. Si tatay, ayun, busy si tatay. Busy si tatay. Yan, diba? So talagang gusto mong magtapos na pag-aaral. Ano yung gusto mong maging? Ano yung gusto mong maging? Bombero. Fireman. Diba? So, yun nga, si Angelo ay bata pa talaga, no? So, nalilipasan ka ng gutom sa school? Po, pag-recess. Pag recess, wala kang kung ano man. Grabe, no? Grabe ang sitwasyon nila. Lalo na po si Nanay April, mga kalingap, mga kababayan. Ulitin ko, sana may makatulong po sa kanila, lalong-lalo na ang kagalingan or gamot ni Nanay April. So muli, ang bahay po nila, no, ay okay naman, ha. Wala naman na tayo masasabi na medyo dito, yun nga lang, medyo tayo sa kalinisan, kasi nga tatay or lalaki, no. Oo. Pero kung si Nanay April siguro ay totally ay nagiging okay, nakakagalaw ito, ay hindi ganito yung kanilang bahay, ayan po. Ayan. Diba? Nanay, muli, ano yung hiling mo sa ating mga viewers, Nanay? Ano yung kahilingan mo sa mga makakapanood sa inyo, Nanay? Ayun nga po, yung para sa anak ko. Para sa anak mo tulungan talaga. na. Kahit man lang kunti, yung malaman na yung tiyan ng anak ko, masuportal man lang sa hanggang sa makatapos siya. Ng pag-aaral. Mahirap man po tayo, di ba po, ang sitwasyon na ang isang batang walang kinain.
minsan wala ang isip sa pag-eskwela dahil gutom. Ipo. Kaya, walang, sana ko na lang, hindi na po sa akin. Hindi na sa'yo. Pupunta ako, matanda na po ako. Pero gusto ko, kahit paano, makabutan ko pa siyang matapos. Kahit na ganito lang ako sa aking higaan. Kahit pa paano, na nakaganyan ka na lang, Makita ko ang anak makita ko mo yung anak mo na natapos. nakatapos. Kahit grade 8 man lang or grade 12, Ito po. ay grabe, magmamahal sana. Kung halimbawa nanay, April, gumaling ka, ikaw ang unang binigyan ng tulong para sa iyong kagalingan at yun nga, gumaling ikaw. Pag once Ano po ang na unang-una mong gagawin gumaling nanay? ako, magtrabaho ako para sa anak ko. Para ako ang sumuporta talaga sa kanya. Yan ang gusto ko. Ako ang magiging dapat na gabay niya sa pag-aaral niya. Sa patapos niya, pagtatapos niya. Yeah. Pero kung hindi na ako gumaling tayo, sana ko na lang. Kung alimawang, sana ko na lang ang suporta. Para walang, kahit paano, yung tulong sana, mabawasan ng pagod ng asawa ko sa kahit minsan ang asawa ko na sumasakit na rin minsan ng tagiliran ng tiyan niya. Oo, kasi si tatay, ilang taon na nanay? Po, Ilang taon na si tatay? 64 po. 64 years old na si tatay. Oh, grabe, di ba? Senior na. So, buti nakakatanggap na to pala si tatay para sa senior niya nanay. Hindi pa po. Ay, hindi pa. Na ngailangan pa po ng national ID po. Hindi naman po siya makapunta ng doon solda. Gawa po ng wala po ng pamasahe. Basta makaano lang po siya ng national ID niya. Tamay lang pakuha po siya ng national ID niya sa... Meron man ako dito nanay, national ID. Di pwedeng paggamit kay tatay yan? Kaloy. Hindi pa pwede? Kaloy. Kasi hindi kami Tawag magkapangalan, ano? Opo. Oh, kaya hindi nga pwede. Oo. Dapat po, pangalan niya. Dapat Oo. pangalan niya. Dapat pangalan niya talaga, ano? Joke lang nanay. Oo, hindi pala pwede kasi magkaiba kami ng pangalan. Oo, kailangan siya pala ang kukuha ng national ID. Opo. So, ano po ang balita diyan? Madali lang ba kumuha ng national ID or mahirap? Opo. Sabi po sa kanya, sabi niya po, talagang pinapakuha lang doon siya ng national ID niya. Iaan na siya, yung parang... Aaprubahan na or Opo. ipapasok na. Opo. Pero nakapag-apply na siya. Opo. Yun na lang talaga as in ang Parang kulay. national ID lang siya, ma-intake na po doon. Ganon. Opo. So, dasal tayo nanay na makatulong para sa pagkuha ng national ID at pwedeng ako na mismo ang mag-service, ano? Opo. Oo, dasal po tayo nanay, ano? Kasi yun nga, siyempre medyo malayo-layo itong lugar na to. Kailangan natin ng panggasolina. Kailangan ang pera. Di ba nanay? Opo. Pag kumuha nga ng national ID, siyempre magtatambay doon, kukunin dito si tatay, ihati dito si tatay, so pagkain ni tatay, siyempre pagkain ko rin kung ako ang tutulong, no? Opo. At panggasolina unang-una. Nay, April, Opo. pasisya na kayo dyan nanay ha. Salamat po. Pambili nyo ng kung ano man yung gusto nyo nanay, pasisya na kayo. Salamat po. Hello. Wag ka nang umiyak nanay. Wag ka nang umiyak nanay ha. Dasal tayo nanay na may makatulong sa iyong paggaling. Oo. Sana nanay, pursigi natin or mataimtim tayo manalangin na may makatulong na mabubuting puso Opo. para sa iyong paggaling. Kasi ang pinakamainam talaga nanay sa totoo lang ay mapagaling ka po muna. Pero nanay, may nakapag-inom ka na ba ng mga herbal? Ganon, herbal? Opo, yung minsan yung mga binibigay nilang herbal na gamot na minsan hindi kaya minsan ng katawan ko. Ano ang nararamdaman mo nanay? Medyo nung dating nag-maintenance ako yung pinabalik sa akin ang maintenance ko. Ano yun, galing Dapat sa doktor? nakakalakad na po ako. Galing sa doktor yun nanay? Opo, dapat nakakalakad na po ako noon. Nagpa-practice na po ako dyan. Nung bigla na lang ako nawala na naman po ng malay, na off balance na naman, ayun na po, nagsimula na po talaga na parang nanigas na yung katawan ko na ayaw na akong patayuin.
Hindi na ako nakatayo noon. Simula na pinipilit ko pa po. Pero ayaw talaga. Isa nagagalit nga. Minsan niloloko ko ng asawa ko. So, ibig sabihin nanay, nung time na nagtitik ka pa ng gamot ay nakakapaglakad-lakad ka na sana. Nakalakad na po ako. Sana. Kaya lang may pagkakataon or nagkataon. Parang tumaas na naman yung pag ano ng eye blood ko. Mm-mm. Gulat na lang po ako na ulan po ako ng malay. Natumba ka nung time Natumba na ako yun. pag gising ko na ganun na po ako. Parang nanigas na po yung dito nung katawan ko. Hindi na ako gasa. Pero pinipilit kong kahit makaupo. Upo. Ayoko naman po ng habang bayak nakahiga. Tama. Kahit paano, iupo ko. Saan, gigalaw-galawin, may namassage ko yung ang katawan ko. Yung So, dasal tayo nanay, ito yung unang gagawin natin, mataimtim na magdasal tayo na mayroong makatulong sa inyo na para sa iyong kagalingan. At kung halimbawa man nanay April, meron dumating sa iyo na tulong para sa iyong ititik na gamot o iinumin na gamot, ito po nanay ay sabayan ninyo ng panalangin, mataimtim na pagdarasal na yun ang maging gabay mo at yun ang maging daan. Siyempre, unang-una sa mahal na Panginoon na ikaw po ay gumaling nanay, ha? Basta, sabi ko nga, huwag tayong umasa kung ano yung darating sa atin. Hindi Yun lang naman po, no? po umaasa na pero inaano ko lang yun sa anak ko. Yun. Yan, ang mas ko yung sa anak ko. Priority mo yung sa anak mo na sana, no, may makatulong. Opo. Pero sabi ko nga sa'yo nanay, for the meantime, ay kailangan ay ang iyong kalusugan. Ano? So, Nanay April, ingat po kayo palagi dito, ha? Ayan. So, ano pangalan uli? Angelo, mag-aral mabuti, ha? Kung ano man yung hirap na pinagdadaanan mo, dinaranas ninyo ay wag yan ang maging sanhi para ikaw ay mawala ng pag-asa sa iyong pag-aral, ha? Okay? So, lagi mag-iingat dito, ha? Si tatay, oh. Tay! Ano yan? Yung ginagamit mo sa paglaot. So, ganun lang tatay. Dasal po tayo tatay, para kay Nanay April, Oo, para sa kanyang kagalingan kasi kailangan mauna ang kagalingan ni Nanay April, So, yun, nakapagkwento po siya na may mga tinitik din pala sa dati na gamot, pero dahil sa kawalan, kahirapan ng buhay ay hindi po nabibili, Natigil po. Oo, natigil. So, muli, tatay, ano ulit pangalan ni tatay? Carlos. Tatay Carlos, ako po nananalangin at siyempre samahan nyo na rin po ako at sabayan para sa kay Nanay April na kagalingan. Ayan, maraming salamat po at lagi po mag-iingat dito, tatay, ha? Okay. So, yun po, mga kalingap, mga kababayan, nakunan natin ang kwento, ang mag-iina, magama at mag-asawa. Na ayun nga, si Nanay April talaga ang kanyang dinadalang karamdaman ang talagang nagpapahirap sa kanila, Kasi yun nga ay wala siya nagagawang tulong para sa kanyang pamilya at lalo na sa kanyang anak. Kaya muli, maraming salamat po sa mga nagiging kagapay, katuwang sa paglingap natin dito sa Donsol, na ito nga po ay Barangay Sibago. Ma'am Gina, Ate Dirulan, Anak Anig, Anak Carol Baya, Bonso Balin, Walter, at sa iba pang mga naging kaagapay, katuwang natin sa paglingap ito. Thank you po na marami sa inyong lahat. Kaya muli, sa mga dito sa aking premiere, maraming salamat sa ating mga viewers, supporters sa inyong suporta. Bye-bye and God bless you. Ingat po tayo parati.